Sa dami ng problema ng ating bansa, parang nakalimutan na natin ang Agosto ay buwan ng wika. Pangangalaga ng wika at kalikasan. Yan ang tema ngayong taon. Kung ano koneksyon ng wika sa kalikasan, problema nyo na yon. Basta ang alam ko lang, mahirap pag-isip ko sa mga ulap at ibon kung inaanod ka ng baha. O kaya wala ka mainom na tubig. O kaya pag nakikinig ka sa gantong klaseng kabalbalan. Ngayong Agosto, gugunitain natin dito sa Word of the Lord ang buwan ng wika sa pamamagitan ng pagsumpa at pagkondena sa mga salitang dapat nang ibaon sa limot. Lagi natin naririnig ang mga to sa TV at sa radyo. Kaganapan. Ilang dekada nang ginagamit ng news media. Pero kahit kailan, hindi pa rin magiging tama. Ang salarin, mga announcer at mga reporter na ginagamit ang kaganapan kapag ang ibig na sabihin ay pangyayari. Mga kaganapan sa SONA. At ayan ang kaganapan sa nasusunog ng barangay sa Pasay. Ang tamang ibig sabihin ng kaganapan ay pagkakumpleto. Kumbaga, ang pagbubuntis, ang kaganapan ng kanyang pagkababae. Ang inauguration ni Pinoy ay ang kaganapan ng kanyang pagiging pangulo. Aspeto, laging ginagamit kahit saan, pero ito tinatawag na salitang syokoy ni Virgilio Almario, ang ating pambansang alagad ng sining. Syokoy daw, dahil kagaya ng mythical na nilalang na hindi tao, hindi hayop, ay hindi Filipino, hindi rin Ingles, at hindi rin Kastila. Aspect sa Ingles, at aspekto sa Espanyol. Pero dahil merong hiram sa Kastila, gaya ng respeto, objeto, akala na marami, tama na ang aspeto. Walang salitang aspeto sa kahit anumang diksyonaryong Pinoy. Nang versus nang. Pareho lang ang tunog pag binigkas. Pero nagkakandalet-leche kapag sinulat na. Komplikado ba? Hindi naman Ginagamit ang maiksing nang pag may elemento ng pag-aari. Example, kapal na mga arroyo. 9 na taon ng pangungurakot. Si Chris ang kahiyan ng pamilyang Aquino. Sumusunod rin ito sa mga salitang tulad, gaya, at lahat. Ang mahabang nang, ilang bagay lang ang dapat tandaan. Pag tinutukoy ay panahon o araw, kapalit ng salitang noong. Example, gabi nang manumpa si GMA bilang Pangulo, tanghali nang siya'y bumaba at tumakas papuntang Pampanga, o kaya'y matapos. Example, nag-walk out si GMA nang banatan siya si Congressman Walden Bello. Nasira ang ulo ni Lord nang pakinggan niya paulit-ulit ang album ni Justin Bieber. Pag-ibig sabihin ay upang at para. Halimbawa, mag-aalay si Erwin Tulfo ng dugo ng kambing nang mawala ang kamalasang iniwan ni Gloria sa bansa. Kailangan magsikap ni Martin Andanar nang yumaman siya gaya ni Benjamin Abalos. Pagsasama ng na at ang. Halimbawa, grabe ng kaartehan ng pinakita ni Chris Aquino sa labas nung linggo. Pwede rin indikasyon ng paraan o sukat. Gusto niyang tirahin si Lady Gaga ng patalikod. Nag-alboroto ang buong bayan ng todo-todo matapos maging Pangulo si Arroyo. Pilipino versus Filipino. Kaya naman pala ang dami natin problema Pangalan pa lang natin at ang ating wika, hindi na tayo magkasundo. Hindi natin alam kung paano ispelingin. Bakit dapat Filipino? Sabi ni Almario, dapat daw ay Filipinas. Dahil ito ang orihinal na pangalan binigay sa atin ni Ruy Lopez de Villalobos noong 1565. Bukod sa mga ito, ang ginamit na pagbaybay nila Del Pilar at marami pa natin mga bayani, Pilipinas ang ginamit natin pangalan nung nagdeklara tayo ng kalayaan noong June 12, 1898. Ang Philippines ay bigay lamang ng mga kano. Ang Pilipinas naman ay nauso lang noong early 20th century sa panahon ni Lope Casantos. At ang pauso na lang lumang abakadang Tagalog na walang F. Ngayon, mahalaga pa ba ang mga ito sa panahon ng Jejemon? Palagay ko naman, oo. Bago natin basagin ang mga batas, dapat alamin muna natin ang ating binabasag. Pero, na-imagine mo ba? Pilipinas, win na win? Sa makabagong alpabeto, marami na rin tinanggap na letra. Kasama na ang F. Mahalaga ang F. Dahil ilang beses man tayo magsabon at magpuskos, ay hindi natin mabubura ang impluensya ng Kastila sa ating kamalayan, sa ating diwa. Kaya dapat yakapin ito. Gaya ng mga taga Pampanga, dahil kay Pangulong Gloria, ang swerte ng mga taga Pampanga.